Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang malalim na koneksyon sa iyong emosyonal na sentro na nagtutulak sa iyo na ayusin ang iyong mga prioridad sa loob ng tahanan at pamilya. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay ng isang mahinahong enerhiya na mainam para sa pagbubuo ng mga plano na magpapatatag sa iyong pakiramdam ng seguridad at kapanatagan ng loob sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa iyong paligid. Huwag kang matakot na makinig sa iyong sariling kutob dahil ito ang magsisilbing gabay mo upang malaman kung aling mga aspeto ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit na pagkalinga at atensyon para sa iyong ikabubuti sa hinaharap. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na malasakit at dedikasyon sa bawat proyektong iyong hinahawakan na nagpapatingkad sa iyong husay bilang isang maaasahang kasamahan. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga detalye at ang iyong kakayahan na magbigay ng suporta sa iyong pangkat nang hindi humihingi ng anumang kapalit, na magreresulta sa isang mas mataas na antas ng respeto at pagkilala sa iyong mga nagawa. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga sistemang magpapagaan sa daloy ng trabaho sa inyong opisina, dahil ang iyong pagiging maunawain ay sadyang kailangan upang mapanatili ang kaayusan at produktibidad sa buong maghapon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa dekorasyon ng bahay o mga kagamitang hindi naman kailangang bilhin sa kasalukuyan. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na ipon o investment na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang pakinabang. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento nang may matalas na isipan upang maiwasan ang anumang aberya na maaaring maidulot ng kakulangan sa impormasyon. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan, kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga panandaliang udyok ng iyong damdamin. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag na harmonya, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang malalim na koneksyon na nakabatay sa sapat na pagpapahalaga at pag-unawa sa pangangailangan ng iyong minamahal. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na pagkain o simpleng pakikinig ng may bukas na isipan sa damdamin ng iyong katuwang ay lalong magpapatibay sa inyong pagsasama sa mahabang panahon. Para sa mga naghahanap pa ng pag-ibig, ang iyong natural na pagiging maalaga at ang iyong pagiging totoo sa iyong sarili ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may busilak na puso at integridad sa bawat kilos. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pahinga sa iyong isipan na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga natural na pagkain, kaya iwasan ang pagkain ng mga pagkain masyadong processed o maalat upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos mo sa labas. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng yoga o simpleng paglalakad sa isang tahimik na parke ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyo. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na sandigan at tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang emosyonal na nangangailangan ng iyong mahinahong gabay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling pamilya o mga personal na balak, at ang iyong pagiging objektibo, ngunit may puso ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, dekorasyon, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kagandahan ng iyong tahanan at kapaligiran. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na may malalim na kahulugan at kapaki-pakinabang sa iyong pamilya ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan,
kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga mithiin ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig ng may sapat na pag-unawa, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa kaayusan at kaginhawaan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa iyong tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa kasaysayan o sining. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng tao, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual na may malasakit. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong sensitibo sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao na kailangan mo. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mithiin sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga susunod na taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masarap na hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa buong maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa susunod na buwan.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong materyal na tagumpay at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 7, at 11. Ang iyong maswerteng kulay ay pilak o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa katahimikan at emosyonal na lalim. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga lumang litrato, ang pagtatanim ng isang halamang kailangan ng sapat na tubig, o ang simpleng pakikipag-usap sa isang malapit na miyembro ng pamilya upang muling patatagin ang inyong ugnayan.